Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Hahaha. Nakuha na namin. Habang nakatitig ang lahat sa unti-unting naglalahong sinag ng liwanag, baka sa kanilang mga mukha ang matinding pagkatalo. Sa kabila ng daan-daang Genesis stage experts ng Flying Cloud Manor, kasama pa ang isang Sword King at ang kinikilalang matalinong punong ministro ng Sword Star Empire, wala silang nagawa upang pigilan ang isang nag-iisang magnanakaw. Napakahirap tanggapin ang balitang iyon. Bumalot ang mabigat na katahimikan sa buong paligid. Ngunit hindi lahat ay nalugmok. May isang malakas na halakhak ang biglang umalingaw-ngaw. Napalingon ang lahat sa pinagmulan nito habang nanginginig ang kanilang mga mukha sa galit. Hindi man sila tuwirang pinagtatawanan, pakiramdam nila ay sila ang pinapahiya. Ang tumatawa ay isa sa 10 aray Grandmasters. Walang kamalay-malay sa iritasyong idinudulot niya, masigla siyang lumapit kay Bailey Jingwei na tila batang nakadiskubre ng bagong laruan. Punong Ministro! Nalaman na namin. Naunawaan na namin ang lihim ng Star Array. Sumimangot lamang si Bailey Jingwei. Hindi siya nagsalita, ngunit nang makita niya ang inosenteng kasiyahan ng matanda ay napailing na lamang siya. Punong Ministro, masiglang paliwanag ng Array Grandmaster, ang Big Dipper Flinging Array ay hindi lamang isang simpleng short-range teleportation array. Isa rin itong Gathering Array. 7 beses siyang nag-teleport, 6 mula Dube hanggang Alkaid, habang unti-unting iniipon ang kapangyarihan ng 7 bituin. Pagdating sa huling paglipat, saka lamang niya pinakawalan ang lahat ng naipong lakas. Bagamat isa lamang itong maliit na teleportation array, naging katumbas ito ng isang napakalaking teleportation array sa pamamagitan ng koneksyon ng North Star at ng Big Dipper. Kaya sinabi niyang hindi ang 7 bituin ang tunay na susi, kundi ang Big Dipper mismo. Ang ibig niyang sabihin sa flinging ay ang pagpapakawala ng buong kapangyarihan ng Big Dipper sa pamamagitan ng North Star. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paliwanag, lalo namang lumalalim ang pagkadismaya sa mukha ni Bailey Jingwei. Ngunit hindi iyon napansin ng matandang Array Grandmaster. Talagang kamangha-mangha ang Star Array na ito. Noon pa man ay alam kong kailangan ng pambihirang husay at napakalaking kapangyarihan upang magawa ito. Ngunit hindi ko inakalang pagsasamahin niya ang enerhiya ng 7 bituin sa isang paglipat lamang. Kaya ganoon kalakas ang pagsabog ng enerhiya sa huli. Subalit dahil napakalakas ng kapangyarihang iyon, hindi kinaya ng maliit na aray ang bigat nito. Isang beses lamang itong maaaring gamitin bago tuluyang masira. Tumakbo siya papunta sa mga palumpong at maya-maya'y bumalik na may hawak na mga piraso ng Sacred Stones. Tignan niyo! Tama ang ating hinuha. Nasira ang aray dahil hindi nito kinaya ang sobrang lakas. Hahaha! Kasabay niyang nagtawanan ang 9 pang-aray Grandmasters. Patunay iyon na tama ang kanilang naging pagsusuri. Samantala, si Bailey Jingwei ay wala ng lakas kahit magalit pa. Tahimik siyang napabuntong hininga bago lumipad pabalik sa Manor, kasunod si Dan Qingshen. Naiwang naguguluhan ang 10 aray Grandmasters. Galit ba sa amin ang punong ministro? Kanina lamang ay sabik na sabik siyang malaman ang sagot. Napabuntong hininga si Xiang Guanfion. Huli na ang lahat. Nakatakas na ang tao. Ano pa ang silbi ng lahat ng paliwanag niyo? Mga Grandmaster na kayo. Pagkasabi niyon ay umalis na rin siya kasama ang mga gwardiya. Ang ilan pa sa mga ito ay tinapunan sila ng tinging puno ng pamamaliit. Mga bookworm lang na mahilig magpasikat. Tuluyang naiwan ang 10 aray Grandmasters na hindi pa rin maintindihan ang nangyari. Huli na. Totoong nakatakas siya, pero ang matuklasan ang isang matagal nang nawawalang Star Array ay napakahalaga. Alam ba nila kung gaano ito kahalaga? Mga mangmang malamig na sabi ng Array Grandmaster. Dahil umalis na sila, simulan na nating pag-aralan ang aray na iniwan ng lalaking iyon. Mag-ingat at huwag na huwag itong masisira pa. Star Array ang pinag-uusapan natin. Walang alam ang mga walang pinag-aralang iyon sa tunay na halaga nito. Kung maaaral natin ito ng mabuti, baka makalikha pa tayo ng marami pang bagong aray. Tama. Sang-ayon. Agad silang nagsimulang siyasatin ang bawat bakas ng aray. Maging ang pinakamaliit na piraso ng bato at butil ng alikabok ay maingat nilang sinuri na para bang naghuhukay ng isang sinaunang kayamanan. Doon makikita ang malaking pagkakaiba ng isang espesyalista at isang politiko.
Ang espesyalista ay nabubuhay para sa kaalaman, pananaliksik, at mga bagong tuklas. Ang politiko naman ay inuuna ang reputasyon, kapangyarihan, at sariling pakinabang. Magkaibang-magkaiba ang kanilang pananaw. Minamaliit ng mga politiko ang mga iskolar dahil sa pagiging sobrang formal at nakakulong sa kanilang larangan. Samantalang hinahamak naman ng mga iskolar ang mga politiko dahil sa kanilang panlilinlang at puro salita. Kapag naging espesyalista ang isang politiko, wala siyang magiging tunay na tagumpay. At kapag naging politiko ang isang espesyalista, mawawala ang focus niya sa pananaliksik at wala ring mararating. Alam ni Bailey Jingwei ang kahalagahan ng mga espesyalista. Hindi dahil naiintindihan niya ang kanilang pananaliksik, kundi dahil alam niyang ang kanilang kaalaman ay makapagdadala ng napakalaking pakinabang sa imperyo. Batid din niyang ang pagiging tunay na eksperto ay bunga lamang ng matinding pagkahumaling at walang sawang dedikasyon. Kaya kahit madalas silang hindi magkaunawaan, hindi niya kailanman pinatay ang mga ito. Isa yon sa pinakamahalagang katangian ng isang mahusay na pinuno. Pagbalik sa Jade Falls, napatingin si Bailey Jingwei sa mga nagkalat na tipak ng yelo. Sa buong buhay niya, siya ang laging naglalaro sa isip ng iba. Ngunit ngayong gabi, siya naman ang nalinlang. At wala siyang napala. Guyifan, tunay kang henyo. Ngunit ikaw rin ang taong pinakakinamumuhian ko. Malalim siyang huminga. Magkaibang-magkaiba ang ating pagkatao. Pareho tayong mahilig mag-isip ng malalim kaya hindi maiiwasan ang ating banggaan. Marahil, likas na sa mga iskolar ang pintasan ng isa't isa hahaha. Sa sandaling iyon ay dumating si Xiang Guanfion habang nakabimbin pa rin sa kanyang kamay ang sugatang si Gu Santong. Punong ministro, ano ang gagawin natin sa batang ito? Mabubuhay muna siya, malamig na sagot ni Bailey Jingwei. Kapag nagpakita si Guyifan upang iligtas siya saka natin silang papatayin. Napangisi si Xiang Guanfion. Bihira kitang makitang ganito kapuot sa isang taong may talento. Talagang nasaktan kanya ng husto. Umiling si Bailey Jingwei. Hindi ito dahil lamang sa nangyari ngayong gabi. Kahit noon pa man, kung nalaman ko ang tunay niyang kakayahan, hindi ko pa rin siya hahayaang mabuhay. Lalo na kung hindi ko siya kayang gamitin. Tumalikod siya habang malamig na sinasabi. Kinasusuklaman ko ang mga taong katulad ko. Napangisi si Xiang Guanfion. Ang mga mandirigma ay naglalaban gamit ang espada. Ang mga iskolar naman ay gumagamit ng kanilang isip. Kaya maging ang dakilang Bailey Jingwei ay hindi matanggap ang pagkatalo. Talagang kinatatakutan mo ang batang iyon hahaha. Pagkatapos ay tumingin siya sa wasak na Jade Falls at mariing nagnitngit. Guyifan, sinira mo ang aking paraiso. Kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Bitbit pa rin ang duguang si Gu Santong, tuluyan siyang umalis. Tahimik lamang na hinaplos ni Dan Qingshen ang kanyang balbas habang napapailing. Bata, dalawa na ang mababangis na asong hahabol sa iyo ngayon. Mas magiging mahirap ang landas mo mula rito. Samantala, sa isang masukal na kagubatan na napakalayo sa Flying Cloud City, bumagsak ang sinag ng liwanag. Lumitaw sina Zufan at Xiang Guanqinyan. Hindi pa rin makapaniwala si Xiang Guanqinyan sa lahat ng nangyari. Sa bawat teleportasyon ay daan-daang milya ang kanilang nilalakbay hanggang sa tuluyan ng hindi na matanaw ang Flying Cloud City. Hindi na sila maaabutan ni Xiang Guanfion. Puno ng pagtataka, tumingin siya kay Zufan. Mr. Gu, paano mo nagawa ang lahat ng iyon? Hintayin mo ako rito. Kailangan kong ilabas ang dalit ko. Malamig ang tinig ni Zufan habang naglakad papasok sa isang madilim na kuweba. Nag-aalala siyang napatitig sa kanyang likuran. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw mula sa loob ng kuweba ang mababangis na dagundong ng mga halimaw. Punong-puno ang mga iyon ng galit, dalamhati, at matinding pagkabigo. Napayuko si Xiang Guanqinyan. Nauunawaan niya ang sakit na dinadala ni Zufan. Ang perpekto nitong plano ay nasira. At ang kapalit nito, ang pagkakadakip ni Gu Santong. Kasalanan ko ang lahat. Dahil sa akin nahuli ang anak niya. Tahimik siyang umiyak habang sinisisi ang sarili. Nagpatuloy ang mga dagundong hanggang sa sumikat ang araw. Hindi niya magawang pumasok sa kuweba. Nang sa wakas ay lumabas si Zufan, wala nang anumang emosyon ang kanyang mukha. Mas malamig. Mas tahimik. Mas tila patay kaysa dati. Ngunit may isa pang bagay na napansin si Xiang Guanqinyan. Humina ang aura ni Zufan. At ang kanyang cultivation
ay bumagsak mula sa ika-5 antas ng Radiant Stage patungo sa ika-4 na antas. Nanginig ang mga labi ni Xiangguan Qinyan habang nakatitig kay Zhu Fan. Pipaano, mahina niyang tanong, puno ng pagtataka. Napabuntong hininga si Zhu Fan, wari alam na ang gusto nitong itanong. Ano ng problema? Kaka-breakthrough ko lang nitong nakaraang 2 araw. Breakthrough? Pero bakit parang bumaba ang cultivation mo? Umiling si Zhu Fan. Iba ang cultivation method na ginagamit ko. Ang pangalan nito ay True Self-Art, hindi ito katulad ng karaniwang paraan ng pagsasanay. Ipinaliwanag niya ng kalmado. Ang tila pag-urong ng cultivation ay isa lamang paraan ng pagtatago ng aura. Ibinabalik nito ang kapangyarihan sa pinakapayak at pinakapuro nitong anyo habang lalo itong lumalakas. Kasabay nito, unti-unting kumakalma ang puso at isipan, nawawala ang mga bugso ng damdamin at mas nagiging matatag ang sarili. Sa tuwing may bumabagabag o nagpapagulo sa isip ko, ginagamit ko ang cultivation na ito. 2 taon ko na itong ginagawa. Tahimik ang mga mata ni Zhu Fan, ngunit sa kaibuturan nito ay may lungkot na hindi kayang ikubli. Sa loob ng 2 taon, patuloy niyang nilinang ang cultivation method ni Elder Yuan upang patahimikin ang kanyang puso. Ang matinding pangungulila at sakit na matagal niyang pasan ay pilit niyang sinusupil sa pamamagitan nito. Napansin niyo ni Xiangguan Qinyan. Ibig mong sabihin dahil sa asawa mo sa loob ng mga taong iyon. Tama na. Mariing putol ni Zhu Fan. Nasaan ang tagpuan ng Xiangguan clan? Ihahatid na kita roon. Nagulat si Xiangguan Qinyan sa bigla nitong pagsigaw. Nang makita niyang nanatiling kalmado ang mukha ni Zhu Fan, hindi na siya nagtanong pa at tahimik na lamang siyang nanguna sa paglalakbay. Sinundan siya ni Zhu Fan habang palihim na sinisilip ang kanyang reaksyon. Lumipad ang 2 patungong silangan, si Xiangguan Qinyan sa unahan at si Zhu Fan sa likuran. Muling sumikat ang araw. Lumipas ang 2 araw. Sa buong panahong iyon, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nanatiling malamig at walang emosyon ang mukha ni Zhu Fan, habang si Xiangguan Qinyan ay panay ang palihim na tingin sa kanya. Marami sana siyang gustong itanong. Gusto pa sana niyang mas makilala ang misteryosong lalaking ito. Ngunit ang malamig at malayong ekspresyon ni Zhu Fan ay sapat na upang pigilan ang lahat ng kanyang pag-uusisa. Pagsapit ng 3 araw, bumaba si Xiangguan Qinyan sa tabi ng isang tahimik na lawa. Dahan-dahang lumapag din si Zhu Fan at sinuri ang paligid. Dito ba nagtatago ang Xiangguan clan? Maganda ang pagkakatago ng lugar. Nagulat si Xiangguan Qinyan. Paano mo nalaman? Hindi ko naman sinabi. Napailing si Zhu Fan. Nakalimutan mo bang marunong din ako sa race? Hindi man ito makita ng karaniwang tao, kitang-kita ko ang barrier na nakapalibot sa lawa. Kung hindi lang bastos ang basta na lang pumasok, matagal ko na sana itong nabuksan. Napakurap si Xiangguan Qinyan sa sobrang pagkamangha. Tinitigan lamang niya si Zhu Fan na tila estatwa. Napansin yun ni Zhu Fan at napakunot noo. May problema ba? Mahinang tanong ni Xiangguan Qinyan. Mayroon pa bang bagay na kaya mong gawin na hindi ko pa alam? Bahagyang umiti si Zhu Fan. Marami. Pero bakit ko sasabihin sa'yo? Buksan mo na lang ang barrier. Sabay pitik niya sa noo ng dalaga. Aray! Napahawak si Xiangguan Qinyan sa kanyang noo at bahagyang namula ang mukha. Hindi naman siya galit. Sa halip ay napangiti pa siya. Gagawa na sana siya ng hand seal upang buksan ang barrier nang biglang may sumigaw. Sino ang naroon? 2 kabataang nakaputi ang lumitaw at agad na humarang sa kanila. Tinaas ni Xiangguan Qinyan ang kanyang baba. Ako ito. Hindi ba niyo ako nakikilala? Natigilan ang 2. Pagkaraan ng isang sandali ay sabay silang natuwa. Yaw miss! Nakabalik na kayo. Halos mabaliw na sa pag-aalala ang clan head. Ngumiti si Xiangguan Qinyan at tumango. Ngunit agad ding napansin ng 2 bantay si Zhu Fan. Nagbago ang kanilang mga mukha. Gu Yifan! Naglakas loob ka pang magpakita rito. Mamatay ka! Sumiklab ang kanilang killing intent habang inilabas ang lakas ng kanilang soul harmony stage cultivation. Nagmadaling humarang si Xiangguan Qinyan. Ano ang ginagawa ninyo? Mariing sagot ng 2 bantay. Young miss, sinabi ng clan head at ng mga venerable na si Gu Yifan ay isang espiya. Dahil sa kanya kaya napakarami nating nasawi.
Panahon na para ipaghiganti natin ang ating mga kapatid. Tumingin sila kay Shangguan Qinyan. Young Miss, tumabi kayo. Huwag kayong magpalinlang sa kanyang matatamis na salita. Kailangan niyang mamatay. Mahigpit na tumayo si Shangguan Qinyan sa harapan ni Zhu Fan. Habang narito ako, walang sinuman ang maaaring manakit kay Mr. Gu. Young Miss Napabuntong hininga ang dalawang bantay. Lumingon si Shangguan Qinyan kay Zhu Fan at mahinang nagsalita. Umalis ka na habang wala pa ang ama ko. Hanggat kaya pa kitang protektahan. Kapag dumating na silang lahat, wala na akong magagawa. Ngunit malamig ang sagot ni Zhu Fan. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Naparito ako upang makita ang ama mo. Kaya umalis ka sa daraanan ko at dalhin mo ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Shangguan Qinyan. Ito ba ang tamang oras para magmatigas? Napakarami mong pinatay sa aming angkan. Ang ama ko ang clan head. Hindi kanya basta patatawarin. Gusto mo bang mamatay? Walang pagbabago ang ekspresyon ni Zhu Fan. Kung ganoon, mas lalo mo siyang dapat tawagin upang parusahan ang kriminal na ito. Ano pa ang hinihintay mo? Natigilan ang dalaga. Ikaw talaga Napabuntong hininga siya. Hindi mo ba nakikitang tinutulungan kita? Bakit gusto mong magpakamatay? Kapag may nangyari sa'yo, ano ang sasabihin ko kay Yang Sanzi? Malamig ang tugon ni Zhu Fan. Hindi mo na problema yon. Naparito ako para sa ama mo. Kung ayaw mo akong dalhin sa kanya, ako na mismo ang papasok. Naghanda na siyang sirain ang barrier. Agad siyang pinigilan ni Shangguan Qinyan. Huwag. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Sige, ako na ang magsasabi sa kanya na narito ka. Baka sakaling hindi niya natuloy ang sasabihin. Alam niyang malamang ay hindi rin siya pakikinggan. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang maaaring mangyari. Gumawa siya ng hand seal. Biglang kumawala ang mga alon sa tahimik na lawa. Unti-unting nabuo ang isang maitim na lagusan na nagsilbing pasukan ng isang malalim na kuweba. Bago pumasok, mahigpit niyang binalaan ang dalawang bantay. Kayong dalawa, huwag kayong gagalaw. Walang magyayari hanggat hindi ako bumabalik. Maliwanag ba? Magalang na yumuko ang dalawa. Nauunawaan po namin, Young Miss. Mabuti. Pumasok si Shangguan Qinyan sa kuweba, ngunit bago tuluyang mawala ay muli siyang lumingon. Mr. Gu, may oras ka pa para umalis. Napailing lamang si Zhu Fan. Napabuntong hininga si Shangguan Qinyan bago tuluyang naglaho sa kailaliman ng kuweba. Tahimik na naghintay ang dalawang bantay hanggang sa tuluyan nang mawala ang tunog ng kanyang mga yabag. Pagkatapos, unti-unti silang ngumisi. Muling sumiklab ang kanilang killing intent habang sabay na tumingin kay Zhu Fan, handang umatake anumang sandali. Ngunit si Zhu Fan ay mumiti lamang ng mapanuyang ngiti. Samantala, sa loob ng kuweba, nakabalik na ang Young Miss. Masayang sigaw ng isang patrol. Agad na nagmadaling dumating si Shangguan Fiction. Hindi niya napigilan ang saya nang makitang buhay ang kanyang anak. Mahigpit niya itong niyakap. Yan Salamat sa langit. Nasaktan ka ba? Ngumiti si Shangguan Qinyan. Ayos lang ako, ama. Ngunit agad na nagtanong si Shangguan Fiction. Bakit ngayon ka lang nakabalik? May ginawa ba sa iyo ang lalaking yon? Umiling si Shangguan Qinyan. Hindi. Mabait si Mr. Gu mula nang iligtas niya ako. Inihatid pa nga niya ako rito. Nanlaki ang mga mata ni Shangguan Fiction. Ano? Siya mismo ang naghatid sa iyo rito. Tumango ang dalaga. Mahigpit na nagbago ang ekspresyon ng clan head. Nasaan siya ngayon? Biglang bumigat ang dibdib ni Shangguan Qinyan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag. Nais sana niyang unahing ipakita ang mabuting ginawa ni Zhu Fan upang magbago ang tingin ng kanyang ama at ng buong angkan dito. Sa ganoong paraan, mas magiging madali sana ang hihilingin nito. Ngunit hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Mukhang anumang sandali ay maaaring magharap sa labanan ang dalawa. Parang apoy na inilapit sa pulbura. Ano ang dapat kong gawin? Isip niya. Napansin ni Shangguan Fiction ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi mo alam? Pagkatapos kanyang ihatid, umalis na ba siya o hindi? Nagmadaling sumagot si Shangguan Qinyan. Ama, pakiusap, huminahon muna kayo. Makipag-usap lang muna kayo sa kanya.
Baka may sarili rin siyang mga dahilan. Hindi niya direktang sinagot ang tanong, bagkus ay sinubukan niyang ipagtanggol si Zufan. Agad namang naunawaan ni Xiang Guanfeixiong ang ibig sabihin nito. Kung ganoon nasa labas pa siya. Sino ang kasama niya? May nakasalubong kaming 2 miyembro ng angkan. Binabantayan nila Xiang. Lintik! Mahigpit na ikinuyom ni Xiang Guanfeixiong ang kanyang kamao at agad na tumakbo palabas. Sumunod din ang mga elder, venerable at iba pang eksperto. Habang naglalakad, nagkunot-no siya. Kapag nagsalpukan ang mga kabataan, laging nauwi sa gulo. Si Gu Yifan ay iu. Napansin ni Xiang Guanqinyan ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama at agad siyang natuwa. Ama, nag-aalala ba kayo kay Mr. Gu? Ibig sabihin, hindi pala ninyo siya lubusang kinamumuhian. Huwag kayong mag-alala, binalaan ko na ang 2 bantay. Hindi nila siya gagalawin hanggat hindi kayo dumarating. Napabuntong hininga si Xiang Guanfeixiong. Nag-aalala sa kanya. Ha! Malamig niyang sinabi. 3 araw naming inusisa ang lintik na si Yulin. Doon namin nalaman na tinalo ni Gu Yifan ang batang iyon sa 1 galaw lamang. Ang 2 bantay ay walang kakayahang saktan siya. Kapag naglaban sila, ang mga bantay lamang ang mamamatay. Hindi kailanman papayag ang Xiang Guan clan na yurakan ang aming dangal. Natigilan si Xiang Guanqinyan. Napalabas na lamang niya ang kanyang dila. Pero sinabi ko naman sa kanila na huwag siyang gagalawin. At si Mr. Gu rin naman ay naparito para makita kayo, kaya hindi siya gagawa ng gulo. Napailing si Xiang Guanfeixiong. Babala? Akala mo ba makikinig ang isang mainit ang ulong binata dahil lang sinabi ng isang dalaga? Napabuntong hininga siya. Maganda ang pagiging matapang ng kabataan. Ngunit kapag sumobra, nagiging padalos-dalos at nauwi sa mga pagkakamaling hindi na mababawi. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang elder. Second elder, ang 2 bantay ay mga tauhan mo, hindi ba? Ano man ang mangyari, manatili kang kalmado. Hahayaan muna nating magsalita siya bago tayo magpasya. Tumango agad ang second elder. Clan head, napakatagal ko nang nagkukultivate. Matatag na parang bato ang isip ko. Hindi niyo pa ba ako kilala? Napailing lamang si Xiang Guanfeixiong sa isip niya. Dahil kilalang kilala kita kaya kita binabalaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang init ng ulo mo. Ilang sandali pa'y lumabas na ang pinakamalalakas na eksperto ng Xiang Guan clan. Para silang haharap sa isang napakalaking puwersa. Napakunot-noo si Xiang Guanqinyan. Bakit kailangan pang lumabas silang lahat? Hindi ba sapat na si ama lang ang makipag-usap kay Mr. Gu? Sa isip niya, kapantay lamang ni Zufan ang ibang kabataang disipulo. Isang kabataang nagkamali. Katulad lamang ni Xiang Guanyulin. Ngunit iba ang pananaw ni Xiang Guanfeixiong. Para sa Xiang Guan clan, si Xiang Guanyulin ay isa lamang espiya. Ngunit si Zufan, siya ang tunay na mastermind na nasa likod ng lahat. Isa siyang ikatlong puwersa sa digmaan sa pagitan ng Xiang Guan clan at Flying Cloud Manor. Higit pa rito, nagawa niyang lokohin ang pinakadakilang strategist ng buong imperyo, si Baili Jingwei. Hindi na siya maaaring ituring na isang ordinaryong kabataan. Isa na siyang leader ng sariling puwersa. Kaya ang paglabas nilang lahat ay hindi upang husgahan ang isang traidor, kundi upang makipagnegosasyon sa isang kapantay. Kung maririnig ito ng ibang tao, tiyak na iisipin nilang katawa-tawa. Daang-daang Genesis stage experts ang lalabas para makipag-usap sa isang batang nasa Radiant o Soul Harmony stage lamang. Ngunit alam nilang hindi ordinaryong binata si Zufan. May lakas siya. At higit sa lahat, may isip na maihahambing kay Baili Jingwei. Bukod pa roon, nasa kanya pa ang Soaring Sword. Hindi sila naniniwalang ang isang taong kayang lokohin si Baili Jingwei ay matatakot lamang sa pananakot ng daan-daang eksperto. Kaya ang tanging paraan ay ang makipag-usap. Nagbukas ang barrier at sabay-sabay na lumabas ang grupo ni Xiang Guanfeixiong. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nanigas ang kanilang mga mukha. Nagkatotoo ang pinakakinatatakutan nilang mangyari. Tahimik lamang na nakatayo si Zufan sa tabi ng isang palumpong. Ngunit sa kanyang paanan, nakahandusay ang 2 batang bantay ng Xiang Guan clan. Punong-puno ng dugo ang kanilang katawan. Halos hindi na sila makagalaw. Mahihinang daing na lamang ang lumalabas sa kanilang bibig, patunay na buhay pa sila.
Hindi nila maintindihan kung paano sila madaling natalo ng isang kabataang nasa Radiant stage lamang. Puno ng sakit at panghihinayang ang kanilang mga mata. Ngunit wala nang magagawa pa. Napabuntong hininga ang mga elder. Huli na ang lahat. Hindi namin naipaalam sa buong angkan kung gaano talaga kalakas ang mag-amang ito. Isang halimaw ang ama at isa pang mas nakakatakot ang anak. Ang second elder, na kanina lamang ay ipinagmamalaking kalmado ang kanyang isip, ngayon ay nag-aalab sa galit. Sumabog ang aura ng isang Genesis stage expert. Ngunit ni hindi man lamang siya sinulyapan ni Zufan. Sa halip ay numiti pa ito. Uncle, parang ilang taon tayong hindi nagkita nitong 3 araw. Na-miss niyo ba ako? Malamig na sumagot si Shangguan Fixong. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakita ko na ang tunay mong pagkatao 3 araw na ang nakalipas. Hindi na ubra ang arte mo, Guyifan. Mahigpit niyang itinanong. Bakit ka narito? Ano na naman ang binabalak mo? Bahagyang umiti si Zufan. Magsasalita sana si Shangguan Kinyan. Ama, inihatid lang ako ni Mr. Gu para matiyak ang kaligtasan ko Ngunit pinutol siya ni Zufan. Hindi. Ako ang humiling sa kanya na dalhin ako rito. May nais akong pag-usapan sa clan head ng Shangguan clan. Kasabay ng mga salitang iyon ay naging malamig ang kanyang tono. Shangguan clan head, may alok ako sa inyo. Interesado ba kayong pakinggan? Tinitigan siya ni Shangguan Fixong. Magsalita ka. Tumango si Zufan. Kung ganoon, didiretsuhin ko na. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Dahil sa inyong pinakamamahal na anak, nahuli ng Sword King Shangguan Fion ang anak kong si Yaong Sanzi. Ang Shangguan clan ay kilala bilang isang angkang nagtataguyod ng katarungan. Kaya hindi ba nararapat lamang nasuklian nyo ang utang na loob at tulungan nyo akong iligtas ang anak ko? Nanginig ang buong katawan ni Shangguan Kinyan. Kaya pala, handa siyang isugal ang lahat para kay Yaong Sanzi. Kaya siya pumunta rito upang humingi ng tulong kay ama. Mahina siyang nagsalita. Dahil sa akin si Yaong Sanzi. Ngunit agad siyang pinatigil ni Shangguan Fixong. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka. Pagkatapos ay muling tumingin kay Zufan. Ha? Iniligtas ang anak ko. Ginamit niyong dalawa ang anak ko bilang pain upang kontrolin ang Shangguan clan. Mahigit kalahating buwan kaming sinayaw sa palad ninyo at napakarami naming tauhan ang namatay. Kung maaari lamang, handa kong isakripisyo ang sarili kong anak kapalit ng buhay ng mga taong iyon. At ngayon gusto mong isugal pa namin ang buong angkan upang iligtas ang anak mo. Bakit namin gagawin yon? Parang sinaksak ang puso ni Shangguan Kinyan. Unti-unti siyang napayuko habang tumutulo ang kanyang mga luha. Mas mahalaga sa ama ang kapakanan ng buong angkan kaysa sa sarili niyang anak. Ngunit alam niyang iyon ang paniniwala ng kanyang ama. Kung kinakailangan, handa rin siyang ialay ang sariling buhay para sa Shangguan clan. Hindi siya pinansin ni Shangguan Fixong at nanatiling nakatitig kay Zufan. Sumigaw naman ang mga elder. Susunod kami sa aming matuwid na clan head hanggang kamatayan. Napataas lamang ang kilay ni Zufan. Tahimik niyang minasdan ang mga mata ni Shangguan Fixong. Ngunit hindi siya naniwala kahit kaunti. Matuwid? Sa isip niya, malamig siyang ngumiti. Handa mong isakripisyo ang sarili mong anak para lamang magmukhang makatarungan. Isa kang ipokrito. Isa lamang iyang taktika sa negosasyon. Akala mo ba maluloko mo ako sa murang palabas na yan? Nagmingning ang mga mata ni Zufan sa matinding pangungutya habang malamig niyang tinitigan si Shangguan Fixong. Clan Head Shangguan, baluktot ang paraan ng pagtingin mo sa mga nangyari. Para mong sinasabing ako at ang anak ko ang dahilan kung bakit napakarami ninyong namatay. Totoo, iniligtas namin ang mahal mong anak, ngunit sa paningin mo ay wala itong halaga kumpara sa daan-daang nasawi. Pero tanungin mo ang sarili mo, ako ba talaga ang nagplano ng trahedyang iyon? Napakurap si Shangguan Fixong at hindi agad nakasagot. Nagpatuloy si Zufan. Ang Shangguan clan ay nabitag dahil sa 2 dahilan. Una, sa tuso at maingat na plano ni Baili Jingwei. Pangalawa, dahil sa makitid mong pag-isip at sa mga maling desisyon mo bilang clan head. Kahit alisin mo pa ako sa kwento, pareho pa rin ang kahihinatnan nyo. Magkakaroon pa rin kayo ng traitor. Ipapadala nyo pa rin si Shangguan Yulin sa Peking Convention na inihanda ni Baili Jingwei bilang bitad.
At pagtataksilan pa rin niya ang sarili niyang angkan. Sa huli, mauwi pa rin kayo sa pagkatalo at pagkamatay. Mariing itinuro ni Zufan si Shangguan Feixiong. Kaya huwag mong isisi sa akin ang sarili mong kabiguan. Wala akong kinalaman doon. Ikaw mismo ang may gawa ng kapahamakang iyon. Ako ay isa lamang manonood na sinamantala ang pagkakataon. Lumamig lalo ang kanyang boses. Sa katunayan, kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagpanik si Bailey Jingwei sa Jade Falls. Hindi niya sisirain ang sarili niyang plano at wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Kung tutuusin, hindi lang ang anak mo ang iniligtas ko, pati kayong lahat. At ngayon, matapos kong iligtas ang buhay niyo, ako pa ang sinisisi ninyo sa sarili ninyong pagkakamali. Ganyan ba ang ipinagmamalaki ninyong katuwiran? Nakakadiri ang pagiging mapagkunwari ninyo. Umalinggaw ang bawat salita ni Zufan. Napayuko ang ilang matatanda ng Shangguan clan. Unti-unti nilang napagtanto ang katotohanan. Hindi naman sila ipinahamak ni Zufan. Ginamit lamang niya ang labanan ng dalawang panig para sa sarili niyang layunin. Kahit wala siya roon, mabibitag pa rin sila ni Bailey Jingwei. At kung hindi dahil sa kanyang pagdating, malamang ay wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Unti-unting nabalot ng hiya ang buong grupo. Napailing si Shangguan Feixiong habang pinakikinggan ang bulungan ng mga nakatatanda sa kanyang likuran. Bilang mga Genesis stage expert at kilalang matuwid na angkan, hindi nila maaaring basta na lamang apihin ang isang tao nang walang sapat na dahilan. Plano sana nilang takutin si Zufan upang mapilit itong ibigay ang Soaring Sword. Ngunit ngayon, winasak ni Zufan ang lahat ng dahilan nilang iyon. Tahimik silang napatigil. Matagal na nag-isip si Shangguan Feixiong bago seryosong nagsalita. Guifan, maaaring tama ka. Ang pagkatalo namin ay kasalanan namin, hindi sayo. Ngunit ang hiling mong iligtas namin ang anak mo, hindi ko matatanggap. Malaki na ang naging kapalit sa amin. Bilang clan head, hindi ko maaaring ilagay muli sa panganib ang buhay ng aking mga tauhan. Utang namin sa iyo ang aming buhay, ngunit kailangan ko pa ring tumanggi. Ngumisi si Zufan. Mapagkunwari. Kung tutuusin, noong dumating kayo rito sa central area, hindi ba alam ninyong may posibilidad na marami sa inyo ang mamatay? Huwag kang magsalita na parang ngayon mo lang iniisip ang buhay ng mga tauhan mo. Tahimik lamang si Shangguan Feixiong. Ngumiti ng may kahulugan si Zufan. Ang bawat buhay ay may halaga. At alam nating lahat kung ano ang ipinagpalit ninyo kapalit ng panganib na ito. Nanlaki ang mga mata ni Shangguan Feixiong. Ang Soaring Sword eh. Tumango si Zufan. Tama. Lahat kayo ay pumunta rito para sa Soaring Sword. At ngayon, nasa akin ito. Ibig sabihin, maaari kong gamitin ang espada bilang kabayaran upang tulungan niyo akong iligtas ang anak ko. Mabilis na tumutol si Shangguan Feixiong. Kahit ganoon, hindi namin isusugal ang buong angkan. Umiling si Zufan. Hindi ko naman hinihingi ang buong Shangguan clan. Ilang eksperto lang ang kailangan ko. At huwag mong isama ang mga mahihinang tulad ng dalawang ito. Kasabay ng sinabi niya ay sinipan niya ang dalawang sugatang disipulo sa kanyang paanan. Tahimik na tumango si Shangguan Feixiong. Mas katanggap-tanggap iyon para sa kanya. Ang mga kabataang disipulo ang kinabukasan ng Shangguan clan. Mas mahalaga silang mapanatiling buhay kaysa isugal sa isang mapanganib na misyon. Samantalang ang mga Genesis stage expert ay may sapat na lakas upang makapasok at makatakas sa kampo ng kalaban kung kinakailangan. Matapos pag-isipan ng alok, nagsalita siya. Guifan, maaari kitang pahiramin ng ilang eksperto. Pero paano mo haharapin ang napakalakas na puwersa ng Flying Cloud Manor? May kasiguraduhan ka ba? Ngumiti ng may pangungutya si Zufan. Ako ba ang akala mong katulad mo? Hindi ako magpapadala ng mga tao sa kamatayan ng walang plano. Malamang ay wala ni isa sa kanila ang mamamatay, at kapalit noon ay mapapasa inyo ang Soaring Sword. Hindi ba magandang kasunduan yon? Napatingin lamang si Shangguan Feixiong sa kanya. Nakita niya ang matinding kumpiyansa sa mga mata ni Zufan. Sa huli, marahan siyang tumango. Ngunit hindi lahat ay sangayon. Biglang sumingit ang ikalawang matanda, nag-aalab ang galit. Humph! Ngayon ba ay susunod kami sa utos ng isang hamak na bata? Ngumisi si Zufan. May problema ba roon? Siyempre meron. Ang mga elder ng Shangguan clan ay sumusunod lamang sa clan head, hindi sa isang batang tulad mo.
At higit sa lahat, sinaktan mo ang mga alagad ko ng walang dahilan. Napangiti ng tuso si Zufan. Kung gusto mong malaman ang dahilan, lumapit ka. Humakbang ang ikalawang matanda, naglalagablab ang aura ng isang Genesis stage expert. Ang dalawang ito ay mga disipulo ko. Ang pananakit sa kanila ay pak! Isang malutong na sampal ang biglang umalingaw-ngaw. Napatigil ang lahat. Kitang-kita ang pulang bakas ng palad sa pisngi ng ikalawang matanda. Marahang ibinaba ni Zufan ang kanyang kamay at malamig na nagsalita. Ano pa bang hinihintay mo? Isa pang sampal. Napasinghap ang buong Shangguan clan. Isang hamak na Radiant Stage Cultivator ang sumampal sa isang respetadong Genesis Stage Elder sa harap ng lahat. Isang kahihiyan na hindi madaling mabubura. Guifan, tapos ka na. Papatayin ka na ng matandang Elder. Lahat ay napabuntong hininga habang nakatitig sa eksena. Hindi sila makapaniwala na ang isang kabataang tulad ni Zufan ay nagkaroon ng lakas ng loob na sampalin ng harapan ang isang Genesis Stage Elder. Tuluyang nagdilim ang paningin ng ikalawang matanda. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng sampal sa kanyang pisngi. Napilipit ang kanyang mukha sa matinding galit habang sumisigaw siya at pinakawalan ang buong lakas ng kanyang aura. Ang tanging nasa isip niya ay durugin ang ulo ni Zufan. Lintik kang bata. Sobra ka na. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan. Bakit? Ano nang gagawin mo? Sasampalin mo rin ba ako? Bahagya siyang umisi. Nakalimutan na ba ng kumukupas mong utak ang soaring sword? Kapag pinatay mo ako, kalimutan mo na rin ang espada. Ikaw ang magiging pinakamalaking kahihiyan ng Shangguan clan. Biglang natigil ang paparating na palad ng ikalawang matanda. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatitig kay Zufan nang may namumulang mga mata. Gusto niya itong patayin. Pero hindi niya magawa. Tama ang sinabi ni Zufan. Ang buong Shangguan clan ay nagtungo sa central area para lamang sa soaring sword. Kapag pinatay niya si Zufan dahil sa bugso ng damdamin, mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan at siya ang sisisihin ng buong angkan. Pinilit niyang lunukin ang galit. Lintik kang bata kung hindi lang para sa angkan. Pak! Isa na namang malutong na sampal ang tumama. Ngayon naman sa kabilang pisngi. Ibinaba ni Zufan ang kanyang kamay na para bang wala lang nangyari. Bakit pa maghihintay? Tigilan mo na ang pagpapanggap na mataas ka dahil matanda ka. Sinabi ko na. Ang soaring sword ang kabayaran sa buhay niyo. Hindi ba yun naman talaga ang ipinunta ninyo rito? Itinuro niya ang dalawang duguang disipulo sa paanan niya. Kahit patayin ko pa ang dalawang ito, wala pa rin kayong karapatang makipagtawaran sa akin. Napasinghap ang ikalawang matanda. Hindi na siya makapagsalita sa sobrang galit. Lalo lamang siyang napahiya dahil alam niyang wala siyang magagawa. Napapikit na lamang siya habang nanginginig sa puot. Samantala, ang buong Shangguan clan ay tuluyang natulala. Ang ikalawang matanda, na kilala sa napakainitin ng ulo, ay 2 beses na sinampal ng isang Radiant Stage Cultivator. At ang mas masakit, wala siyang nagawa. Tahimik na tumango ang 3 venerable. Talagang tuso ang batang ito. Hindi nakapagtatakang nalinlang niya maging si Bailey Jingwei. Hindi na pinansin ni Zufan ang nanginginig sa galit na ikalawang matanda. Naglakad siya patungo sa kuweba na para bang siya ang may-ari ng lugar. Papasok ako para piliin ang mga taong isasama ko. Pagkatapos ay alis na kami. Nagkatinginan ang lahat. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kapal ng mukha ng binata. Si Shangguan King naman ay tuluyang natulala. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong anyo ni Zufan. Isang taong walang takot kahit kaharap ang Genesis stage experts. Hindi lamang iyon. Siya pa ang nangingibabaw. Biglang may narinig siyang mahinang bulong. Demon Archon. Parang iyon lamang ang salitang kayang maglarawan kay Zufan. Isang demonyong mabagsik at isang haring nangingibabaw sa lahat. Lumingon siya at nakita niyang ang sariling ama niya ang nagsalita. Seryoso ang mukha ni Shangguan Fiction. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga elder. Sundan niyo ang batang iyon. Obserbahan niyo siya pero huwag niyo siyang gagalitin. Matalino siya. Matapang. Mahirap basahin ang iniisip. At higit sa lahat hindi siya natatakot sa atin. Tumango ang isang venerable at napangisi. CJ. Ang mahalaga, hindi kami masasampal ng isang bata.
Nagtawanan sila bago seryosong sumunod kay Zufan papasok ng kuweba. Sa puntong iyon, wala nang tumitingin kay Zufan bilang isang simpleng kabataan. Sa kanilang paningin, isa na siyang taong kapantay ng pinakamakapangyarihang pinuno. Samantala, ang ikalawang matanda ay pilit na pinakalma ng ibang elder. Naalala lamang niyang naroon pa ang dalawa niyang sugatang disipulo. Agad niya silang binuhat upang gamutin. Di nagtagal, si Shangguan Fixong at ang kanyang anak na lamang ang naiwan sa labas. Sandali, Yaner. Lumingon si Shangguan Kinyan. Ano po iyon, ama? Napabuntong hininga si Shangguan Fixong. Ngayon na tayong dalawa na lang gusto kitang hinga ng tawad. Ng tawad? Tumango siya. Maagang namatay ang iyong ina. Marami akong naging asawa dahil sa aming cultivation art. Pero ikaw lamang ang nag-iisang anak kong babae. Walang sinuman ang makapapalit sa'yo. Nang sabihin kong kaya kitang ipagpalit kapalit ng iba, bahagi lamang iyon ng negosasyon. Hindi ko yon kailanman gagawin. Anong magulang ang kusang ibibigay ang sariling anak? Kahit 10 o 100 buhay pa ang kapalit, walang ama ang papayad. Nangilid ang luha ni Shangguan Kinyan. Nagpatuloy ang kanyang ama. Ginawa ko lang iyon para pahinain ang posisyon ni Gui Yifan sa pakikipagnegosasyon. Hindi ko maaaring ibigay agad ang lahat ng gusto niya. Minsan kailangan talagang magsinungaling sa isang negosasyon. Maaaring isipin mong mapagkunwari ako. Ngunit iyon ang mundong ginagalawan natin. At kung nasaktan kita, humihingi ako ng tawad. Ano man ang mangyari, nakikita pa rin ng isang ama ang luha ng kanyang anak. Ama! Agad siyang yumakap sa kanyang ama habang umiiyak. Alam kong mahal ninyo ako. Kahit matigas ang ulo ko Kahit lagi akong pasaway. Hindi nagbabago ang pagmamahal nyo. Maaaring hindi kayo ang pinakamatwid na tao sa mundo pero kayo ang pinakamabuting ama para sa akin. Napangiti si Shangguan Fixong. Mabuti naman at naintindihan mo. Akala ko mawawalan ka na ng respeto sa akin. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagtanong si Shangguan Kinyan. Ama, epektibo ba ang plano ninyo sa negosasyon? Napangiwi si Shangguan Fixong. Sa batang iyon? Wala akong naipanalo. Napakatuso niya. Bawat galaw ko ay sinasabot niya. Kitang-kita mo naman kung gaano siya kayabang. Pinahiya pa niya ako sa harap ng lahat. Ngayon, nasa kanya ang lahat ng alas. Ang gusto ko na lang ay matapos niya ang pakay niya para makuha natin ang Soaring Sword. Kapag mas matagal pa siyang nanatili rito, sigurado akong may panibago na naman siyang gagawing kaguluhan. Talagang demonyo ang batang iyon. Ngumiti lamang si Shangguan Kinyan. Napansin ng kanyang ama ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya. Lumaki na ang kanyang anak. At unti-unti na itong nahuhulog sa isang lalaking hindi niya kayang kontrolin. Samantala, malaya lamang na naglalakad si Zufan sa loob ng lihim na kuweba ng Shangguan clan na parabang sarili niya itong tahanan. Sa likuran niya ay nakasunod ang mga elder at mga venerable na tila mga bantay ng isang hari. Lahat ng miyembro ng Shangguan clan ay natigilan. Lalo na ang mga kabataang disipulo. Hindi ba si Gui Yifan yon? Akala ko traitor siya. Bakit parang ang mga elder pa ang sumusunod sa kanya? Isa-isang napatulala ang lahat habang tahimik na dumaraan si Zufan. Hahaha, nahanap ko na. Matapos ang mahabang pag-ikot sa loob ng kuweba, biglang huminto si Zufan at mumiti ng may kasiyahan. Napatingin sa kanya ang mga nakatatandang miyembro ng Shangguan clan. Anong hinahanap mo rito, bata? Tanong ng isa sa kanila. Kanina ka pa umiikot pero wala ka namang pinipili. Sumilay ang mapanlinlang na ngiti sa mukha ni Zufan. May hinahanap akong tao, isang tagahatid ng mensahe. Tagahatid ng mensahe. Tama. Kailangan kong magpadala ng sulat sa Flying Cloud Manor upang magtakda ng lugar para sa pagpapalitan ng bihag. Nagkatinginan ang lahat. Palitan ng bihag. Ang Soaring Sword kapalit ng anak ko. Saglit na natigilan ang mga elder bago napasimangot. Hindi ba para sa Shangguan clan ang Soaring Sword? Bakit ngayon ay gagamitin ito ni Zufan bilang pambayad? Nakita ni Zufan ang iniisip nila at napangiti. Huwag kayong mag-alala. Panlilinlang lang iyon. Kung sapat na ang simpleng palitan para ibalik ni Baili Jingwei ang anak ko, hindi na sana ako pumunta rito.
Dahil hindi mapagkakatiwalaan si Bailey Jingwei, kailangan ko ang tulong ninyo. Pero kung ayaw ninyo, kaya ko namang kumilos ng mag-isa. Biglang kinabahan ang mga elder. Hindi. Handa kaming tumulong. Alam nilang kapag si Zufan ang nakipagpalitan ng direkta, maaaring mapunta muli ang Soaring Sword kay Bailey Jingwei. At kapag nangyari yon, mawawala na ang lahat ng pinaghirapan nila. Dahil dito, wala silang nagawa kundi sundin ang bawat salita ni Zufan. Samantala, ang mga batang disipulo ay nakatingin lamang sa eksena ng hindi makapaniwala. Bakit ang kanilang mga kagalang-galang na elder ay tila sumusunod sa isang binata? Kahit ang mga magiging tagapagmana ng angkan ay hindi pa nakatanggap ng ganoong paggalang. Matapos libutin ang buong kuweba, napakunot noo si Zufan. Wala bang soul harmony stage disciple rito? Sumagot ang isang venerable. Bihira ang ganoong antas. Bukod kay Shangguan Yulin, ang natitira na lamang ay iyong 2 disipulong binugbog mo kanina. Tumango si Zufan. Kailangan ko kasi ng soul harmony stage. Mataas ang posibilidad na mamatay ang taong ito. Natigilan ang lahat. Iha! Parang walang narinig si Zufan. Ano ba ang problema? Hindi ba marami na rin kayong isinakripisyo noon para sa Soaring Sword? Isa lang ang kailangan ko ngayon. Mas mura pa nga iyon. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ng soul harmony stage dahil ang pagpapasabog sa sarili ng ganoong antas lamang ang may sapat na lakas upang gambalain si Shangguan Fion. Kung wala ngang disipulo, baka isa sa inyong mga elder ang pwede. Biglang nanigas ang lahat. Sino ba naman ang gustong bumalik sa Flying Cloud Manor para lamang sumabog at mamatay? Ngunit alam din nilang tama ang lohika ni Zufan. Gayunpaman, may mga hangganang hindi maaaring lampasan. Ang Shangguan clan ay nabubuhay sa pagkakaisa at katapatan. Kung kusa silang magsasakripisyo ng isang kasamahan para lamang sa kapakinabangan, mawawasak ang pundasyon ng kanilang angkan. Mas pipiliin pa nilang mamatay ng marami kaysa sadyang ialay ang isa nilang kasapi. Napansin ito ni Zufan at bahagyang tumango. Hindi pala sila ganoon kabobo. Alam nila kung saan sila dapat tumigil. Ngunit kailangan pa rin niya ng isang taong magagamit. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang umalingaw sa buong kuweba ang isang pamilyar na sigaw ng matinding paghihirap. Aag! Napangiti si Zufan. Sino ang umiiyak na parang kinakatay na baboy? Napasinghal ang isang venerable. Sino pa? Si Shangguan Yulin ang traitor. Biglang lumiwanag ang mukha ni Zufan. Kung ganoon, maaari ba ninyo siyang ipahiram sa akin? Nagkatinginan ang mga elder bago sabay-sabay nang umiti. Dalhin mo na. Hindi na namin alam kung papatayin ba muna siya o pahihirapan pa. Kung magagamit ang buhay niya kapalit ng Soaring Sword, sapat na yon upang mabayaran ang kanyang kasalanan. Sabay-sabay silang nagtawanan. Sa kasamaang palad para kay Shangguan Yulin, muli na naman siyang napunta sa kamay ng demonyong si Zufan. Parang isinumpa mismo ng kapalaran ang kanyang buhay. Nag-etyo sa buong kuweba ang nakakatakot na halakhakan ni Zufan at ng mga elder, na para bang mga demonyong nagdiriwang ng panibagong biktima. Sa loob ng isang madilim na silid, halos mawalan na ng malay si Shangguan Yulin sa matinding pagpapahirap. Nakagapos siya sa isang haliging bato habang selyado ang kanyang cultivation. Patuloy siyang pinahihirapan ng 6th Elder, na walang tigil sa pagpapasok ng Yuan Qi sa kanyang katawan, dahilan upang magbitak ang kanyang mga buto at mapunit ang kanyang mga litid. Sabihin mo ang totoo, sigaw ng 6th Elder. Ano pa ang sinabi mo kay Shangguan Fion? Alam ba niya ang kinaroroonan ng taguang ito? Humahagulgol si Shangguan Yulin sa sakit. 6th Elder, maawa po kayo. Ilang ulit ko nang sinabi. Hindi alam ni Shangguan Fion ang lugar na ito. Gusto lang niya akong ibalik sa Eastern Lands bilang espiya. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa ating taguan. Ngunit lalo lamang pinalakas ng 6th Elder ang pagpapahirap. Espiya. Tuwing naririnig ko ang salitang iyan, lalo kong gustong balatan ka ng buhay. Aag. Mali na ako. 6th Elder, patawarin niyo ako. Uncle. Uncle, iligtas ninyo ako. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuang bato. Kasabay nito ay isang pamilyar at nakakakilabot na halakhak ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha. Huwag kang umiyak ng ganyan. Hindi ka na kayang iligtas ng tiyuhin mo. Pero baka may maibigay na tulong ang tunay mong amo.
Nagulat sina Shangguan Yulin at ang Sixth Elder nang makita si Zhu Fan na dahan-dahang naglalakad papasok, may nakangising mapanukso habang pinagmamasdan ang miserableng kalagayan ng traidor. Gu Yifan. Nanlaki ang mga mata ni Shangguan Yulin habang mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Paanong nakapasok dito si Gu Yifan? Hindi ba't itinuturing din siyang traidor ng Shangguan clan? Kung ganoon, bakit tila kampante pa itong naglalakad sa kanilang lihim na taguan? Sunod-sunod na tanong ang bumalot sa isipan ni Shangguan Yulin, ngunit wala siyang makitang sagot. Unti-unti, natabunan ng matinding galit ang kanyang pagkalito. Lahat ng nangyari sa kanya, lahat ng paghihirap na dinanas niya ay dahil kay Gu Yifan. Dahil sa lalaking ito, nawasak ang kanyang plano bilang dobleng espiya. Nawala ang tiwala ng Shangguan clan sa kanya. Nawala rin ang halaga niya kay Shangguan Fion. Ngayon, wala nang tumitingin sa kanya bilang tao. Lahat ay kinamumuhian siya. Lahat ay nais siyang patayin. At higit sa lahat, wala na siyang kinabukasan. Habang tinititigan niya ang mapangasar na ngiti ni Zhu Fan, lalo lamang nagliyab ang kanyang puot. Hindi niya malilimutan kung paano siya niloko nito noon. Nagkunwari itong isang makapangyarihang demonic cultivator at pinilit pa siyang lumuhod at yumuko. Para kay Shangguan Yulin, iyon ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Paanong ang isang taong itinuring niyang hamak ay biglang naging mas mataas pa sa kanya? Hindi niya iyon kailanman matatanggap. Sa kanyang isip, mas mabuti pang kahit sino ang humigit sa kanya, huwag lang si Gu Yifan. Dahil sa sobrang pagkamuhi at inggit, hindi na niya nagawang mag-isip ng maayos. Hindi na niya inisip kung bakit malayang nakapasok si Zhu Fan sa taguang ito. Sa halip ay sumigaw siya sa Sixth Elder. Sixth Elder! Siya ang dahilan kung bakit napahamak ang Shangguan clan. Peke ang ibinigay niyang mapa. Hulihin niyo siya at ipaghiganti ang ating mga namatay. Malamig na tumingin ang Sixth Elder kay Zhu Fan. Hindi niya narinig ang naging usapan ni Zhu Fan at Shangguan Fixong sa labas. Ang alam lamang niya ay isa ring traidor si Gu Yifan. Wala siyang inisip kundi hulihin ito. Agad siyang sumugod. Kasabay ng nakamamatay na presyon ng isang huling yugto ng Genesis Stage Expert, iniunat niya ang kanyang palad upang dakpin si Zhu Fan. Ngunit, hindi man lang gumalaw si Zhu Fan. Parang kusa niyang hinayaang mangyari iyon habang nakangiti lamang. Sa gilid, napangisi si Shangguan Yulin. Sa wakas, makikita rin niyang magdurusa ang kanyang mortal na kaaway. Alam niyang hindi papatayin ng Sixth Elder si Zhu Fan. Una muna itong pahihirapan. Una nitong dudurugin ang kanyang mga buto. Pagkatapos, araw-araw siyang pahihirapan sa iba't ibang paraan. Katulad ng dinaranas niya ngayon. Sa isip ni Shangguan Yulin, halos nakikita na niya si Zhu Fan na duguan at nakabitin sa torture rack. Napangiti siya ng baliw. Sa wakas ito na ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng Sixth Elder kay Zhu Fan. Sixth! Tigil! Isang matandang kamay ang biglang humarang. Nahinto ang pag-atake. Nagulat ang Sixth Elder nang makita ang isa sa tatlong venerable ng Shangguan clan. Kasunod nito ay dumating din ang iba pang mga elder. Ano? Mahinang sinabi ng venerable. Si Mr. Gu ay isang panauhin ng ating angkan. Tratuhin mo siya ng may paggalang. Pagkatapos ay may ibinulong siya sa Sixth Elder. Nanlaki ang mga mata nito. Agad siyang yumuko kay Zhu Fan. Patawarin niyo ako, Mr. Gu. Hindi ko alam ang buong sitwasyon. Sa kabilang banda, para kay Shangguan Yulin, parang sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa kanyang isipan. Tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ano? Bakit parang hari ang turing nila kay Gu Yifan? Hindi nga nila ito ginagawa kahit sa sarili niyang tiyuhin. Samantala, tila walang pakialam si Zhu Fan. Umiti lamang siya at nagsalita. Walang kasalanan ang taong walang alam. Mabait naman ako kaya pinapatawad kita. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Lanan. Napakasimple naman ng silid na ito. Wala man lang upuan. Nagkagulo agad ang mga elder. Dalhan agad si Mr. Gu ng upuan. Kung wala rito, kunin niyo ang upuan mismo ng clan head sa bulwagan. Agad. Ilang sandali lamang. May dumating na disipulo dala ang marangyang upuan ng clan head.
Pinunasan pa niya ito gamit ang kanyang manggas bago magalang na inilapag. Mr. Gu, maaari na po. Nagkunwari pang mapagkumbaba si Zufan. Naku, hindi na sana kayo nag-abala. Ngunit agad din siyang umupo ng komportable, tila siya ang tunay na may-ari ng trono. Hindi pa doon natapos. Bahagya siyang umubo at muling tumingin sa paligid. Naunawaan agad ng mga elder ang gusto niyang ipahiwatig. Magdala rin kayo ng mesa at sa. Ang bagal ninyo. Makalipas ang ilang sandali. May mesa na sa tabi niya. May mainit na tsapa. Habang nakasandal sa upuan ng clan head, dahan-dahang humigop ng tsaa si Zufan. Kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Ganito pala ang buhay ng isang hari. Samantala, si Shangguan Yulin na nakabitin pa rin sa haligi at duguan ang buong katawan ay halos mabaliw sa galit. Ang pinakaasam niyang makita ay si Zufan ang naghihirap. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Habang siya ang pinahihirapan, si Zufan naman ay pinagsisilbihan ng buong Shangguan clan na parabang isa itong ninuno o pinakamahalagang panauhin. Sa kanyang isipan ay walang tigil ang kanyang sigaw. Gu Yifan, talaga bang isinilang ka ng langit para lamang pahirapan ako? Malinamnam na nainom ni Zufan ang mabangong tsaa at marahang ipinatong ang tasa habang nakangiting itinuro si Shangguan Yulin. Sa isang mamasa-masa at madilim na kuweba na tulad nito, parang langit ang pakiramdam kapag may mainit na tsaa. Hindi ba, mga ginoo? Hahaha. Na, tama si Mr. Gu, talagang marunong siyang mag-enjoy sa buhay, hahaha. Sunod-sunod ang papuri ng mga nakatatanda. Ano man ang sabihin ni Zufan, agad nila itong sinasang-ayunan. Samantala, nanginginig ang mukha ni Shangguan Yulin sa matinding paghihirap. Napakasakit ng eksenang nasa harapan niya na halos na naisin na lamang niyang mamatay. Noon niya tuluyang naunawaan na ang engrandeng palabas ni Zufan ay hindi basta pagpapakitang gilas, ito ang pinakamalupit na pagpapahirap na naranasan niya. May kasabihan si Confucius, sa lipunan, ang higit na kinatatakutan ng tao ay hindi ang kakulangan kundi ang hindi pagkakapantay-pantay, hindi ang kahirapan kundi ang kaguluhan. At sa sitwasyon nilang dalawa, lalong sumisidhi ang sakit kapag ang isa ay nagdurusa habang ang isa na may namumuhay sa sukdulang kaginhawahan. Kung pareho silang naghihirap, kahit gaano katindi ang pagpapahirap, mababawasan pa rin ang sakit basta makita niyang nagdurusa rin ang kabilang panig. Ganyan ang likas na ugali ng tao. Ngunit para sa isang ambisyosong binatang tulad ni Shangguan Yulin, na buong buhay ay nagsumikap para sa tagumpay, hindi niya kayang panoorin ang ibang tao na tinatamasa ang lahat ng mga pangarap na minimiti niya. Si Zufan ay napapaligiran ng paggalang at paghanga ng mga elder. Mas mataas pa ang pagtrato nila rito kaysa sa mismong clan head. At ang pinakamasakit sa lahat, ang taong iyon ay si Zufan, ang taong pinakakinamumuhian niya. Parang tuluyang nadurog hindi lamang ang kanyang dangal kundi pati ang kanyang puso. Bakit? Pareho lang naman kaming espiya ni Shangguan Fion. Bakit siya ang pinupuri niyo at hindi ako? Ako pa rin ang batang Panginoon ng Shangguan clan. Isa lang siyang tagalabas. Bakit ganoon ang trato ninyo sa kanya? Unti-unting nilamon ng matinding selos ang puso ni Shangguan Yulin. Samantala, bahagyang kumislap ang mga mata ni Zufan. Sapat na ang pambungad. Tumingin siya sa mga elder. Mga nakatatanda, maaari ba ninyo kaming iwan sandali? May nais akong pag-usapan ng pribado sa aking alagad. Siyempre. Lahat ng kahilingan ni Mr. Gu ay aming tutuparin. Hahaha. Magalang na yumukod ang tatlong venerable at agad na inilabas ang lahat ng tao. Magpapaalam muna kami. Kung may kailangan kayo, sabihin lamang. Dahan-dahang sumara ang napakabigat na pintuang bato at muling nabalot ng katahimikan ang madilim na kuweba. Nanlumo si Shangguan Yulin. Mga dakilang elder ba talaga sila ng Shangguan clan? Para silang mga asong sunod-sunuran na wala nang natitirang dignidad. Pagkasara ng pinto, biglang nawala ang mga ngiti sa mukha ng mga elder. Napalitan ito ng pagkainis. Ngumisi ang sixth elder. Mga kapatid, hindi ko akalain kaya rin pala ninyong maging ganyan kasipsip. Hahaha. Umirap ang elder na nagpakuha ng upuan at mesa. Tigilan mo nga. Ginawa lang natin yon dahil gusto ng batang yon. Kung hindi ko gagawin ang kahihiyang iyon. Lalo lamang siyang tinukso ng iba. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga venerable at naging seryoso. Tama na ang biro.
Mahalaga ang misyong ito. Delikadong gamitin bilang mensahero ang isang nabunyag ng espiya. Kapag nagkamali siya, masasayang ang lahat. Kailangang mapasunod agad si Xiang Guanyulin. Kapag bumaligtad siya sa kalagitnaan, mawawala sa atin ang lahat. Tumango ang isa pang venerable. Napakatuso at napakatalino ni Gu Yifan. Nakita na natin kung paano niya nalinlang maging si Bai Li Jingwei. Ngayon man ay harapan na ang laban at buhay ng anak niya ang nakataya, tiyak na mas maingat pa siya. Kung kapalit lamang ng soaring sword ang kaunting dignidad natin, sulit iyon. Isa-isang tumango ang lahat. Unti-unti nilang tinanggap ang kahihiyang kinailangan nilang tiisin. Samantala, naiwan sina Zufan at Xiang Guanyulin sa loob ng kuweba. Marahang ibinaba ni Zufan ang tasa at tumayo. Nagtataka ka ba kung bakit halos bawat salita ko ay sinusunod nila? Umirap lamang si Xiang Guanyulin. Manigas ka. Magpanggap ka lang ng magpanggap. Napabuntong hininga si Zufan. Pareho lang tayo. Pareho tayong bilanggo rito. Pareho tayong itinuring na traidor ng Xiangguan clan. Kaya hindi mo dapat ako kinamumuhian. Bahagyang nalungkot ang kanyang mga mata. Dahil kay Sanzi, gusto ko lang sanang ihatid si Xiangguan Qinyan pabalik sa kanyang angkan at pagkatapos ay umalis. Pero nang mabunyag ang lahat, agad nila akong hinuli. Katulad mo, nakakulong na rin ako rito. Mapanuyang umisi si Xiang Guanyulin. Nakakulong? Sa nakikita ko, para kang hari. Lahat ng elder ay halos sambahin ka. Parang ibibigay pa nila sa iyo si Yanner at pati ang posisyon ng clan head. Ano pa bang kulang? Napangiti si Zufan. Clan head? Hahaha. Hindi naman ako miyembro ng kanilang angkan. At hindi rin malinis ang nakaraan ko. Sa tingin mo ba, ipagkakatiwala nila sa akin ang pamumuno? Umiling siya. Masyado kang maraming iniisip. Iginagalang lang nila ako dahil may hawak akong bagay na desperado nilang makuha. Nanlaki ang mga mata ni Xiang Guanyulin. Ang soaring sword. Tama. Kumislap ang mga mata ni Zufan. Nasa akin ang soaring sword kaya napipilitan silang sundin ang gusto ko. Sinusubukan pa nga nilang paaminin ako kung nasaan talaga ito. Pati honey trap ginagamit na nila. Ano? Huwag kang mataranta. Hindi pa nila ako napapasuko. Biglang nanigas si Xiang Guanyulin. Sa lahat ng kasamang dumating ng Xiangguan clan sa gitnang rehiyon, iisa lang ang babae. At alam na niya kung sino ang tinutukoy. Hindi na niya kailangang isipin pa. Napangisi si Zufan. Matibay ang loob ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Alam mo rin naman kung paano si Yanner. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin siya sa ganyang paraan. Naggitnit si Xiang Guanyulin. Umiti lamang si Zufan. Natagpuan na niya ang kahinaan ng binata. Hindi ko kasalanan. Sila mismo ang pilit kaming pinaglalapit. Ang sabi nila, ibigay ko lang ang soaring sword at magiging manugang nila ako. Makukuha ko ang lahat ng kapangyarihan. Huminto siya sandali. Pero alam mong hindi ako ganoong klaseng tao. Ang iniisip ko lang ay ang anak kong hawak ni Xiang Guanfion. Kaya ayaw kong isuko ang espada. Gagamitin ko pa yon para mabawi ang anak ko. Hindi gawin mo. Bakit mo pa sinasabi sa akin ang tungkol kay Yanner? Mapanlait nang umisi si Zufan. Kung ganoon lang kadali, matagal ko nang ginawa. Sa tingin mo ba hahayaan ako ng mga matatandang nasa labas? Sa kabilang panig ng pintuan, tahimik na nakikinig ang mga elder. Lalong uminit ang kanilang ulo. Mga salot? Alam pala niyang nakikinig kami, pero tinatawag pa rin niya kaming mga salot. Kasabay nito, dumating sina Xiang Guanfixiong at Xiang Guanqinyan. Nang marinig ni Qinyan ang sinabi ni Zufan tungkol sa pagpapakasal sa kanya, agad siyang namula hanggang tainga. Galit ang kanyang mukha, ngunit may nakatagong ngiting hindi niya maitago. Alam niyang bahagi lamang iyon ng plano ni Zufan. Samantala, kumunot ang noo ni Xiang Guanyulin. Kung ganoon, ano ba talaga ang gusto mo? Kumislap ang mga mata ni Zufan. Mahigpit nila akong binabantayan. Hindi nila ako pinapalayas, pero hindi rin nila ako pinapalabas. Isa rin akong bilanggo sa kuweba na ito. Bahagya siyang yumuko. Kaya kailangan ko ng isang taong magdadala ng liham sa Flying Cloud Manor para isaayos ang lugar ng pagpapalitan. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, agad kong ililigtas ang anak ko.
At pagkatapos noon tiyak na ang Flying Cloud Manor na ang bahala sa mga humahabol sa akin. Napangiti si Xiang Guan Yulin. Gusto mong ako ang pumunta? Eksakto. Ngumiti si Zhu Fan. Sabi ko nga, pareho lang tayo. Wala na tayong lugar sa Xiangguan clan. At kailangan mo rin ng bagong masisilungan. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko dahil pareho ang layunin natin. Pareho nating gustong makaalis dito, kaya hindi mo ako ipagkakanulo. Patuloy siyang nagsalita. Dahil hawak ko ang Soaring Sword, napakahalaga ko sa kanila. Hindi nila ako basta-basta pakakawalan, pero handa silang ibigay ang anumang hilingin ko. Hihilingin kong palayain kanila. Ikaw ang magdadala ng liham ko. Magtutulungan tayo at pareho nating makukuha ang gusto natin. Hindi ba? Parehong panalo. Nakapikit ng bahagya si Xiang Guan Yulin at mapanuyang ngumiti. Napakagandang pakinggan. Panalo ka, panalo ako, panalo ang lahat. Pero sabihin mo nga, bakit kita tutulungan? Napabuntong hininga si Zhu Fan. Ikaw na rin ang nagsabi, parehong panalo. O balak mo bang bugulin ang natitirang buhay mo sa silid pahirap ng Xiangguan clan, habang bawat segundo ay puro matinding paghihirap ang dinaranas mo? At ano naman? Mataas ang tinging sagot ni Xiang Guan Yulin. Kahit mapunta pa ako sa ikasyam na bilog ng impyerno, ayos lang basta ikaw ay nasa mas mataas pang bilog at nagdurusa rin. Kahit puro sakit ang maranasan ko, basta makita kitang miserable sa tabi ko, sapat na yon para mapasaya ako. Hahaha! Napailing si Zhu Fan. Ganoon na ba talaga katindi ang galit mo sa akin? Wala naman talaga tayong personal na alitan. Niloko lang naman kita ng ilang beses. Isa-isa niyang binilang sa daliri. Pinayuko kita at ipinahampas ang ulo mo sa sahig. Inukitan kita ng salitang degenerate demon sa dibdib. Pinatawag kitang master ng paulit-ulit. Pinagpagapang kita sa paanan ko pero ilang beses lang naman. Tapos napakamot siya sa ulo. Iyon lang ba? Hindi ko na nga maalala. Mukhang iyon lang naman, hindi ba? Halos manginig sa galit si Xiang Guan Yulin. Iyon lang. Hindi pa ba sapat ang lahat ng iyon? Namimilipit ang kanyang mukha habang isa-isang binubuksan ni Zhu Fan ang bawat sugat sa kanyang alaala. Gu Yifan. Isa kang maruming daga. Ako ay mula sa marangal na Xiangguan clan. Sa tingin mo ba, matapos mo akong alipustein, paglaruan at pahirapan ng paulit-ulit ay hindi kita kamumuhian? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mawala ng dangal. Hindi sapat ang mundong ito para sa ating dalawa. Isasauli ko sa iyo ng 100 beses ang bawat kahihiyang ipinadama mo sa akin. At sisimulan ko sa pinakamamahal mong anak. Hahaha! Tahimik lamang na tinitigan ni Zhu Fan ang baliw na halakhak ni Xiang Guan Yulin. Sa labas ng silid, napailing ang mga elder na lihim na nakikinig. Napabuntong hininga ang isang venerable. Hindi ko akalaing ganito pala kalupit ang puso ni Xiang Guan Yulin. Mabuti na lamang at nakita natin ang tunay niyang pagkatao bago pa siya maging clan head. Kung hindi, magiging salot lamang siya sa Xiangguan clan, katulad ni Xiang Guan Fion. Ngai! Malungkot ding napabuntong hininga si Xiang Guan Fixiong. Isa sana si Yulin sa pinakamahuhusay na kabataan ng kanilang angkan. Ngunit ngayon ay malinaw na gaano kapilipit ang kanyang pag-isip. Hindi naman agad sumang-ayon ang isa pang venerable. Bagamat masama nga si Xiang Guan Yulin, may dahilan din siya. Walang tigil ang pagpapahiya sa kanya ni Gu Yifan. Sabihin niyo nga, kung kayo ang paulit-ulit na nilaro at hinamak ni Gu Yifan, kaya ba ninyong manatiling kalmado? Napatahimik ang lahat. Hahaha, marahil hindi rin. Talagang napakahusay maglaro ng isip ng batang iyon. Napahagikik si Xiang Guan Qinyan. Agad siyang sinita ng kanyang ama. Hindi dapat pinapahiya ang isang lalaki. Ang dangal ang pinakamahalagang bagay para sa isang cultivator. Mas masahol pa nga si Gu Yifan dahil paulit-ulit niyang nilaro ang isip ni Xiang Guan Yulin. Kaya bakit ka natatawa? Mabilis na tinakpan ni Xiang Guan Qinyan ang kanyang bibig upang hindi na muling matawa. Alam niyang hindi tama. Ngunit sa tuwing naiisip niyang paulit-ulit na ipinapalo ni Xiang Guan Yulin ang kanyang ulo sa harap ni Zhu Fan, hindi niya mapigilang matawa. Kailan pa kaya naranasan ng kanyang gwapo at marangal na pinsan ang ganoong kahihiyan? Napakasama talaga ni Mr. Gu Yi. Iba ang sinasabi ng kanyang isip. Ngunit iba ang ipinapakita ng kanyang mga labi na hindi mapigilang ngumiti.
Napailing na lamang si Shangguan Fiction. Samantala, muling nagsalita si Zufan. Ibig sabihin, hindi mo talaga ako tutulungan. Matapos humupa ang halakhak ni Shangguan Yulin ay muli itong umisi. Tulungan ka. Baka sa susunod na buhay na lang. Kahit pa sinusunog akong buhay, matatawa pa rin ako kapag naiisip kong nawalan ka ng anak. Hihihi. Napabuntong hininga si Zufan. Masakit nga yon. Ngunit muli siyang ngumiti. Pero 5 taon o kahit 100 taon pa ang lungkot na yon, wala lang iyon kumpara sa haba ng buhay natin. Lilipas din yon. Kapag nagkaroon ako ng marami pang anak at apo, unti-unti ring mawawala ang sakit. Napatigil si Shangguan Yulin. Marami pang anak? Aba naman. Napangisi si Zufan. Hindi naman siguro habang buhay akong magluluksa dahil lang sa isang anak. Mas naging tuso ang kanyang ngiti. Sa katunayan, kumakatok na nga sa pintuan ko ang pagkakataong magkaroon ng malaking pamilya. Halos nagmamakaawa ang tiyuhin mo at ang mga elder na pakasalan ko ang pinakamamahal nilang si Yan kapalit lamang ng Soaring Sword. Kaya kung ayaw mo akong tulungan, tatanggapin ko na lang ang pagkawala ng anak ko. Magkakaroon naman ako ng marami pang anak kay Yan. Tutal pupuntahan ko rin naman siya ngayon. Kapag nabuntis ko na siya, wala nang atrasan ang Shangguan clan. Mas lalo pang ang magiging sulit ang pagpapalit ko ng Soaring Sword. At siguradong hindi papayag ang tiyuhin mo na mabalo agad ang kanyang pinakamamahal na anak. Tumingin siya kay Shangguan Yulin. At ikaw, mahal kong alagad, ikaw ang bahalang alamin kung habang buhay kang naghihirap sa impyerno, ako ba ay umiiyak dahil sa pagkawala ng anak ko o masayang namumuhay kasama ang aking asawa at mga anak. Hahaha. Pagkasabi niyon ay tumalikod si Zufan at naglakad patungo sa pintuan. Natigilan si Shangguan Yulin. Paano ko nakalimutan yon? Hindi pala niya kailangang iligtas ang anak niya. May isa pa siyang pagpipilian, isang mas magandang kinabukasan. Maaaring mamatay ang kanyang anak, ngunit magkakaroon naman siya ng magandang asawa at marami pang magiging anak. Samantalang ako, kahit anong piliin ko, kamatayan pa rin ang naghihintay sa akin. At kung habang naghihirap ako ay makikita kong masayang-masaya siyang namumuhay, mas masakit pa yon kaysa kamatayan. Bakit ganoon kasama ang kapalaran ko? Sa bawat pagpipilian ko ay kamatayan ang kapalit, samantalang sa kanya ay magandang kinabukasan ang naghihintay. At kapag pinabayaan niyang mamatay ang kanyang anak, magiging manugang pa siya ng Shangguan clan. Hindi iyon matanggap ng kanyang mapagmataas na puso. Kaya agad siyang sumigaw. Sandali. Teka. Aayon ako. Paano ko tatanggihan? Isa lang ang hiling ko, lumayo ka kay Yan. Huminto si Zufan. Dahan-dahan siyang lumingon habang may mapanlinlang na ngiti sa labi. Sa wakas kumagat ka rin. Sa labas ng silid ay hindi napigilan ng isang venerable ang mapahanga. Kahanga-hanga. Napakagaling niyang manipulahin ang isip ni Yulin. Kontrolado niya ang emosyon nito, kaya kontrolado rin niya ang mga nais nito. Tumingin siya sa lahat. Nauunawaan na ba niyo ngayon kung bakit kinailangan nating magkunwaring pinaglilingkuran natin siya kanina? Tumango ang lahat. Dahil sa palabas nilang iyon, naniwala si Shangguan Yulin na handang gawin ng Shangguan clan ang kahit ano para sa Soaring Sword. Kahit gamitin pa si Shangguan Kinyan bilang pangakit. At iyon mismo ang pinakamahinang bahagi ng kanyang puso. Lumapit ang isang venerable kay Shangguan Fiction. Fiction, pag-aralan mo ang batang iyan. Ganyan dapat mag-isip ang isang clan head. Ganyan ang dapat na pinuno ng silangang lupain. Namula si Shangguan Fiction. Ako matututo sa isang bata. Ano ngayon? Ngumiti ang venerable. Sa tingin ko, ikaw ang totoong bata rito sa sobrang pagiging inosente mo. Samantalang siya parang isang matandang halimaw na nabuhay ng libu-libong taon dahil sa talas ng kanyang isip. Itinuro niya ang ibang elder. Nagulat si Shangguan Fiction nang makitang naglalabas na ang mga ito ng jade slip at seryosong nagsusulat ng mga tala. Nanginig ang kanyang mukha. Iyan ba tinatawag na pagkuha ng notes. Halos mapasukan ng dugo si Shangguan Fiction sa sobrang pagkabigla. Nasaan na ang dignidad ninyo? Tanging si Shangguan Kinyan lamang ang nagalit. Hoy! Huwag niyong isulat lahat. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Tigilan niyo nga. Nagtaka ang lahat. Anong nangyayari kay Yan? Napailing si Shangguan Fiction.
Yan Galit ka ba dahil sinira niya ang pangalan mo gamit ang mga kasinungalingan niya o dahil hindi niya talaga yon itinuloy? Hahahan. Samantala, walang kamalay-malay si Zufan sa ingay sa labas. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Agad na kumalas ang mga tanikalang nakakadena kay Xiangguan Yulin at bumagsak ito sa sahig. Ano ba yon? Pumayag na nga ako Tumahimik ka. Mariing sigaw ni Zufan. Pumayag ka. Pero hindi kita mapagkakatiwalaan. Bahagyang umiti siya. Kaya lalagyan kitang muli ng marka. Kapag naisipan mong magtaksil habang nasa daan. Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Isang mabilis na chop sa batok ang kanyang pinakawalan. Agad na nawalan ng malay si Xiangguan Yulin. Pagkatapos ay ipinatong ni Zufan ang kanyang palad sa likod nito. Kumislap ang kanyang kanang mata. Muling lumitaw ang maitim na kidlat na apoy, Black Thunder Flame, at dahan-dahang pumasok sa katawan ni Xiangguan Yulin. Mukhang gusto mong linawin ang lahat. Ibig sabihin, nais ni Guiyifan na makipagkasundo sa akin, ang Soaring Sword kapalit ng kanyang anak. Ngunit dahil ikinulong siya ng angkan ng Xiangguan, ikaw ang ipinadala niyang mensahero. 3 araw ang lumipas. Sa loob ng marangyang bulwagan ng Flying Cloud Manor, nakaupo si Baili Jingwei sa pangunahing upuan habang tahimik na humihigop ng tsaa. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Sa magkabilang gilid niya ay sina Xiangguan Fion at Dan Qingshen. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang pamilyar na figura, si Xiangguan Yulin. Nanginginig ang kanyang katawan, puno ng sugat, at pilit lamang niyang pinananatili ang kanyang kalmadong anyo. Opo, yun talaga ang ipinag-utos niya sa akin, nanginginig niyang sagot. Narito ang Jade Slip na siya mismo ang gumawa. Nasa loob din ang kanyang soul signature bilang patunay. Iniabot niya ang Jade Slip gamit ang nanginginig na mga kamay. Walang emosyon itong tinanggap ni Baili Jingwei bago ipinasa kay Xiangguan Fion. Tama nga. Kay Guiyifan ito, sabi niya. Nais niyang magkita tayo sa Flourishing Mountain, 100 milya mula rito. Napailing si Xiangguan Fion. Sayang lang sa oras. Noong narito pa siya, sinabi niyang ibibigay niya ang banal na espada kapalit ng anak niya, pero tumakas din naman siya. Ngayon siya pa mismo ang humihiling ng palitan. Hindi ko malaman kung henyo ba siya o sadyang tanga. Matapos basahin ang Jade Slip ay ibinato niya ito kay Dan Qingshen. Ngunit iba ang pananaw ni Baili Jingwei. Huwag mong maliitin si Guiyifan, mahinahon niyang sabi. Hindi siya taong basta sumusugal. Noong napapalibutan natin sila, imposible para sa kanya ang makipagpalitan. Kahit pa pumayag akong lumipat ng lugar, hindi pa rin siya magtitiwala. Ngunit ngayon, siya mismo ang nagmumungkahi ng kasunduang ito. Ibig sabihin, nakagawa na naman siya ng paraan para makatakas. Umiti siya ng bahagya. At sigurado akong balak na naman niyang pag-awayin ang dalawang panig upang makalusot habang abala ang lahat. Napasinghal si Xiangguan Fion. Akala ba niya mapaglalaruan niya ulit ako? Hindi pa ba sapat ang ginawa niya noon? Ngunit nanatiling kalmado si Baili Jingwei. Huwag pairalin ang galit. Ang tunay nating kalaban ay ang angkan ng Xiangguan. Hanggat makukuha natin ang Soaring Sword, wala akong pakialam kung gamitin niya tayo ng 1 beses pa. Sa huli, tayo pa rin ang makikinabang. Bigla niyang itinuon ang matalim na tingin kay Xiangguan Yulin. May isang bagay lang akong hindi maunawaan. Kung tutuusin, tama lang na ikaw ang ipadala niya bilang mensahero. Ngunit alam nating dalawa na matindi ang alitan niyo. Bakit kanya pagkakatiwalaan sa napakahalagang misyong ito? Buhay ng kanyang anak ang nakasalalay rito. Napayuko si Xiangguan Yulin. Tama po kayo, Prime Minister. Hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Unti-unti niyang inilabas ang kanyang braso. Tingnan niyo ito. Nanlaki ang mga mata ng tatlo. Sa ilalim ng kanyang balat ay may kung ano-anong gumagapang, tila libu-libong uod na pilit lumulusot sa laman. Agad hinawakan ni Xiangguan Fion ang kanyang pulso at sinuri ito gamit ang Yuan Qi. Maya-maya ay napamura siya. Demonyo! Para kang pugad ng mga uod. Napaatras siya. Libu-libong bloodworms ang nasa loob ng katawan mo. Kahit ang Yuan Qi ko ay walang epekto sa mga ito. Nakakatakot ang bagay na ito. Muling tinakpan ni Xiangguan Yulin ang kanyang braso bago nagsalita. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako pinakawalan. Pinatulog niya ako habang inilalagay ang mga bloodworms sa katawan ko.
Pagkagising ko, sinabi niyang katulad ang mga ito ng maro-burrowing maggots. Siya lamang o ang pagkawasak ng aking katawan ang makakapag-alis sa kanila. Kung sisirain ko ang sarili kong katawan, babagsak ang aking cultivation at mawawala ang kinabukasan ko. 10 araw lang ang ibinigay niya sa akin. Kapag hindi ako nakabalik, kakainin ng mga bloodworms ang aking blood essence. Tuluyang masisira ang aking katawan. Tumango si Bailey Jingwei. Nawala na ang kanyang hinala. Mukhang hindi lang mahusay na alchemist si Gu Yifan, bulong niya. Napakahusay rin niyang gumamit ng malulupit na pamamaraan. Napasinghal si Xiang Guanfion. Hindi ko inakalang marunong siyang gumawa ng ganitong klase ng bagay. Ngumiti si Bailey Jingwei. Mula pa noong unang panahon, lahat ng dakilang tao ay dumaan sa bundok ng bangkay bago makarating sa kanilang kinalalagyan. Ang tunay na pinuno ay marunong maging malupit kapag kinakailangan. Kung mabait lamang si Gu Yifan, mas madali sana natin siyang kontrolin. Muli niyang hinarap si Xiangguan Yulin. May isa pa akong tanong. Nang pakawalan ka ng Xiangguan clan, tiyak na agad nilang inilipat ang kanilang pinagtataguan. Walang sinuman ang nagtitiwala sa iyo. Kung ganoon, paano ka babalik kay Gu Yifan? Sumagot si Xiangguan Yulin. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ngunit mayroon kaming napagkasunduang tagpuan. Iiwan ko roon ang inyong sagot. Siya na ang kukuha nito. Kapag nagawa ko yon, ihihinto niya ang pagkontrol sa mga bloodworms. Ngunit ang tuluyang pagtanggal sa mga ito ay pagkatapos pa lamang ng hostage exchange. Napangiti si Bailey Jingwei. Napakaingat talaga niya. Hindi kanya lubusang pinagkakatiwalaan, ngunit binigyan ka pa rin niya ng kaunting pag-asa upang siguraduhin gagawin mo ang ipinag-uutos niya. Isang tunay na pragmatikong tao. Nakakatakot ang pagiging epektibo ng kanyang mga pamamaraan. Lumingon siya kina Xiangguan Fion at Dan Qingshen. May nais pa ba kayong idagdag? Sabay silang umiling. Sapat na ang pasya ng Prime Minister. Tumango si Bailey Jingwei. Kung gayon, napagkasunduan na. Hindi mahalaga kung totoo man o hindi ang balak ni Gu Yifan. Susubukan pa rin natin ang palitang ito. Kumuha siya ng isang jade slip, nag-iwan ng mensahe rito, at iniabot kay Xiangguan Yulin. Ito ang aking sagot. Sabihin mo kay Gu Yifan na tinatanggap ko ang kanyang alok. Magkikita tayo pagkalipas ng kalahating buwan. Malalim na yumuko si Xiangguan Yulin habang tinatanggap ang jade slip. Ngunit hindi siya agad umalis. Napansin yon ni Bailey Jingwei. Hindi ba mahalaga ang oras sa'yo? Bakit hindi ka pa umaalis? Nag-atubili si Xiangguan Yulin bago nagsalita. May isa pa po siyang ipinagbilin. Ang magiging tugon niyo rito ang magpapasya kung paniniwalaan niyang tapat ang inyong alok. Ano yon? Tanong ni Bailey Jingwei. Gusto niyang makita kung ligtas pa ang kanyang anak. Biglang nagalit si Xiangguan Fion. Kalokohan! Makukuha lang niya ang anak niya kapag ibinigay niya ang soaring sword. Akala ba niya ipapakita ko kung saan ko itinago ang bata? Ginagawa ba niya akong tanga? Napabuntong hininga si Xiangguan Yulin. Uncle Fion, huwag po kayong magalit. Ayaw ko rin sanang makita ang batang iyon. Ngunit iyon ang bilin ni Gu Yifan. Kapag patay na ang kanyang anak, wala nang saysay ang pagpapalit ng soaring sword. Lalong nagitnit si Xiangguan Fion. Tinatawag mo ba akong aso? Agad namutla si Xiangguan Yulin. Hindi po. Hindi ko po sinabi iyon. Mga salita po iyon ni Gu Yifan. Habang naglalagablab sa galit si Xiangguan Fion, halos manginig sa takot si Xiangguan Yulin. Sa kanyang isip ay paulit-ulit niyang isinumpa si Gu Yifan. Lintik ka, Gu Yifan. Hindi lang ako ginawang mensahero, ipinahamak mo pa ako sa pamamagitan ng mga salita mong iyon. Kung hindi lang dahil sa mga bloodworms na yon, hinding-hindi kita tutulungan. Pilit siyang umiti. Uncle, normal lang naman pong gustong makita ng isang ama ang kanyang anak matapos ang mahabang panahon. Dahan-dahang humupa ang galit ni Xiangguan Fion. Samantala, hindi inaalis ni Bailey Jingwei ang kanyang mapanuring tingin kay Xiangguan Yulin. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang labi sa isang mapanganib na ngiti. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.